Alam niyo ba yung pakiramdam na parang tama yung ginagawa mo bilang magulang, pero may part sa'yo na nagsasabing parang may mali. So ganito ang sitwasyon ko ngayon bilang isang OFW mom dito sa Vietnam. Yung anak ko ay araw-araw na halos umiiyak at ayaw niya nang pumasok sa school at parating niya sinasabi na, "Mommy, I don't like school. I don't want to go to school. I want to stay at home. Mommy, I don't like staying in the school anymore." At yung bilang ina na rinig mo yung mga salita niya, doon talaga nadudurog yung puso ko. At hindi ko alam kung ano yung gagawin ko kasi nga, you know, may kontrata ako dito, 2 years yung kontra ko dito sa Vietnam. At kung aalis ako, syempre, I need to do something like magbabayad ako sa company kasi nga breach of contract, ganun. So, ilang months pa lang ako dito, nasa almost 7 months pa lang. Then, pinasunod ko na yung mag-ama ko dito sa Vietnam kasi ayaw ko nga mawalay sa akin ng malayo. Yung matagal sa akin yung toddler ko. Tapos, nung una, okay kami sa school niya. As in, okay siya talaga. Masaya siyang pumapasok, excited siya. Tapos, pag umuwi siya, marami siyang kwento. Bali yung school niya is a bilingual school at dito rin ako nagtatrabaho. So yung setup namin is like dati, whole morning may foreign teacher. Bali Filipino din siya. And then ang teacher na yan, dalawang teacher na ang medium of instructions are all English, even na math yung nila, yung discussion nila or science, yung topic nila about animals, about trees, mga ganun, or about countings, pero English yung medium of instructions. And then pagkahapon, meron silang Vietnamese teacher na kung ano yung lesson nila ng umaga, yun din nila lesson sa Vietnamese. And then they have like supplemental sa Chinese language, ganon. So, bilang OFW ma'am, kampante ako sa ganung setup nung una. Kahit na, nasa ibang bansa kami, medyo nahihirapan yung anak ko sa pag-adjust kasi nga she needs to learn the language, ganun. Minsan umiiyak siya, pero naaano namin na, nababalance naman kasi nga may foreigner teacher, may English teacher sa umaga. And to be honest, masaya siya noon. Um, pero ngayon, parang, biglang nagbago lahat dahil may reason. Nag-shift kasi yung school system namin. Kasi nga bagong school ito, bagong bilingual school. So, uh, yung curriculum, I don't know really kung ano yung stand ng head teacher namin o may-ari ng school, yung principal. So, from mostly like 50% English. Ngayon nag-focus sila sa like Montessori approach na bilingual school, pero 1 hour na lang yung English teacher sa umaga. And mostly Vietnamese teachers na yung nag-handle kasi Montessori inspired yung school namin. Now, tapos bago pa yung teacher nila, kasi yung dalawang teacher ng anak ko previously na ka-close niya na, bali nilipat sa mas lower class, yung para sa mga babies like 18 months to 3 years old, sila yung kasama ko sa classroom. Bali ako yung foreign teacher sa mga babies, tapos yung anak ko nasa next level, yung 3 to 6 years old naman sila. Yun. So, yung former teacher niya, nilipat sa klase ko, tapos nag-hire yung boss ko ng bagong dalawang foreigner, dalawang local teacher. Tapos hindi masyado marunong mag-English at saka parang nag-iba lahat yung environment ng anak ko. Nag-iba yung setup ng classroom kasi nga ginawang Montessori inspired yung classroom namin, yung setup ng mga toys, mga ganyan. So bago lahat. Tapos bagong teachers, bagong sistema, bagong environment. So bigla na namang
challenging sa anak ko yun. At saka ah, nag-add pa doon na yung teacher niya na bago ay hindi marunong mag-English talaga. As in, parang zero English talaga siya. Marunong siya mag-hello, hi, pero yung mga daily conversation na, how are you? Mga ganun. Hindi siya talaga fluent talaga din. Hindi siya marunong pa mag-express ng ideas niya in English kung hindi niya i-Google Translate, ganun. So yung bata, syempre, hindi rin marunong mag-Vietnamese, so hirap sila dalawa. So dalawa silang nag-a-adjust sa klase. Now, yung anak ko, so imaginein mo yon, bagong environment, bagong teacher, bago lahat, tapos bigla na naman yung familiar na looks ng teacher nagbago rin. So, naano yung bata, siguro na-stress yung anak ko. Tapos, nahihirapan na siyang makipag-usap kasi nga hindi rin siya naiintindihan. And doon nag-umpisa lahat. Uh, nag araw-araw na siyang umiiyak. Tapos tuwing umaga sinasabi niya na, Mommy, I don't want to go to school. I am not happy. Gusto ko si Mommy lang. Ayaw ko na si Daddy. Parang lahat na lang ng rason ginagawa ng anak ko. So bilang nanay, mahirap din pakinggan na ganun yung sitwasyon ng anak ko. So minsan ihahatid ko siya sa classroom. You know, yung kapit niya, yung tawag dito, yung hinahatak niya ako pabalik sa elevator kasi ayaw niyang pumasok. Hindi rin naman pwede ako na magstay doon kasi kailangan ko din naman magtrabaho sa second floor kasi nasa fourth floor siya, ako nasa second floor. Now, ako is like one day lang ako sa ganong setup, and then uuwi na ako ng bahay at magpe-prepare for my afternoon classes. Kasi yung classes ko is more sa English, like after school program. Yung school talaga na bilingual school, 1 hour lang ako nagtatrabaho doon. Tapos, focus na ako sa after-school program ng school namin na nagtuturo ako ng English sa kindergarten, sa elementary, at saka IELTS, ganun. So yung anak ko, doon siya simula ng 8 o'clock until 4:30 in the afternoon. So doon na siya kumakain ng breakfast, snacks, lunch, tapos snacks naman sa hapon. So, doon din sila natutulog, nagnanap. So minsan nga, yung isang teacher nila na lokal, medyo marunong siya mag-English na ah, binaba niya daw doon si Tiara kasi nag-ano na ako na si Tiara umiiyak ganun. So tinitingnan niya kasi nga siya lang yung marunong mag-English talaga doon. So bumaba siya, nakita yun doon yung anak ko na hindi daw natutulog, lahat daw natutulog na, nag-nap na, tapos hindi sila mag-intindihan ng teacher. Tapos nung dumating siya, sinabihan niya si Tiara na, Tiara, please go to bed, sleep now, close your eyes, stop moving, ganon. So after few minutes, natulog daw yung bata. So yun lang yun, yung gusto lang siguro assurance ng bata na ano bang gagawin ko, ano ini-instruct mo sa akin, hindi kita maintindihan, anong pinapagawa mo. Tapos yung teacher nagsasabi din, siguro, ano ko ba sasabihin to sa'yo, ganon. So, doon, iniiwan ko siya araw-araw doon sa lugar na yon. Tapos yung anak ko, hindi na masaya. So, nag-iisip ako na, ano bang magandang gagawin ko sa anak ko? Kasi naguguluhan na din ako bilang ina. So, may mga tatlong options kami. Una is yung i-continue namin siya sa Vietnamese curriculum na eventually, sabi nga ng pedya niya sa Pilipinas kasi kinausap ko rin, mag-a-adjust din naman yung bata. Pero at what cost? Yung nag-iisip din ako ba kung maganda pa ba sa mental health ng anak ko, or siguro overprotective lang talaga ako sa anak ko. Sabi nga ng pedya niya is wag limitahan yung bata sa pag ano niya, explore niya. Bata pa siya, kailangan mo lang siyang let her feel na okay yung nangyayari, na she has a loving environment, at eventually makaka-learn din sila kasi nga parang sponge yung utak ng mga bata na mabilis silang maka-adapt sa environment nila. So, yun ang sabi ng pedya ko, at yun din ang unang option namin mag-asawa. Or yung pangalawa is i-homeschool namin siya under sa DepEd curriculum. So,
kasi nandito naman ako at from 11:30 to 4 o'clock nandito ako sa bahay. So mas komportable yung anak ko, tutok ako sa pag-aaral niya. Kaso nga lang, yun yung problema namin, yung social interaction niya kasi nandito lang siya sa bahay, hindi naman araw-araw na makakalabas. Tapos i-enroll ko lang siya sa like twice a week na English class na 1 hour and a half siya magsistay sa klase sa kabilang classroom lang na kung saan ako nagtuturo tuwing gabi. So yun yung mangyayari, yun yung option 2. Tapos yung option 3 which is yung parang masakit talaga sa akin, yung papauwiin ko siya sa Pilipinas sa lola niya sa mas familiar na environment, na alam niya yung curriculum niya, ganun ba, yung alam niya na yung gagawin niya, nandun yung friends niya, nandun yung toys niya, na parati niya sinasabi na I miss my bedroom, I miss my toys, I miss my lola, I miss lola's food. So, medyo naaano din kami na baka siguro mas ito yung kailangan ng anak natin. Kaso nga lang, magkakalayo din na naman kami. Pero, makakasama niya doon yung kuya niya sa Pilipinas. So, pag ganun, ako na naman mag-isa ulit dito. Tapos yung asawa ko, syempre, uuwi din siya kasama ng anak ko doon. So, yun yung option 3 namin. So, bilang OFW, parang, hindi simpleng decision ito sa nangyayari kasi nga, gusto ko din naman na masubaybayan yung anak ko dito sa abroad. Gusto ko din naman siya na makita kasi nasa growing stage pa siya, nasa critical pa siya na stage na kailangan niya ng both parents sa side niya, ganun ba. So, iniisip ko parate kung ano yung magandang kapakanan, yung magandang kapakanan sa mga anak ko. Not just like sa anak kong lalaki, second year college naman siya, kaya niya na yung katawan niya, yung sarili niya. He is already 20 years old, so independent na talaga yung anak ko. Pero ito yung maliit ko, nahihirapan pa siya talaga. So, nag-isip-isip kami dalawa mag-asawa. So after a lot of thinking, nag-decide kami na sa June, kasi nga opening na ng DepEd, so i-homeschool muna siya namin para in case na kung uuwi man kami sa Pilipinas, hindi na kami mahihirapan dahil nga kung dito siya sa Vietnamese curriculum, wala siyang Filipino, wala siyang ganun ba ng mga subjects. So baka ma-behind din siya sa Pilipinas pag umuwi kami. So we will enroll her sa homeschool program at um, twice a week na lang siyang papasok sa school ko para lang may social interaction siya, and then every Sunday lalabas kami, ilalabas siya namin. So, pero hindi ito madaling desisyon na ginawa namin kasi nga walang kasiguraduhan, hindi namin alam kung tama itong desisyon na to, at alam ko, hindi rin ito perfect na answer. So until now talaga, iniisip pa rin namin kung tama ba itong gagawin namin sa toddler namin. Para, sa ngayon, yung iniisip lang namin, yung pinaka-importante lang sa lahat ay yung mental health o yung mental at emotional well-being ng anak namin. So, sa mga kapwa OFW parents ko dyan, baka may ma-share kayo sa akin. Ano yung ginagawa nyo um, sa mga anak nyo if ayaw nyong pumasok kasi pag international school naman, napakamahal naman din. I cannot afford to spend so much sa international school kasi nga kung napanood nyo previously yung mga vlog ko, meron pa kami binabayarang utang sa Pilipinas. So, hindi ko rin siya option na ipapasok ko siya sa international school. So, sa mga OFW parents natin dyan, ibang language yung sa lugar nyo, ibang kultura, ibang sistema. So ano yung ginagawa nyo? Baka pwede nyo ma-comment dyan below at saka para mas marami din tayong matutulungan kasi hindi lang naman ako isang ina, marami din tayong mga kababayan natin sa abroad na nag-homeschool din naman siguro. If this is a good decision, so kasi minsan akala natin okay lang pero hindi pala ganoon. So nagtatanong din ako. All right. So, that's it for now. Confused pa rin ako until now kami mag-asawa kung tama itong desisyon namin. Pero siguro,
we will see kung ano yung kakalabasan ng desisyon namin. So, after this month, magpapaalam ako sa school, sa bilingual school ng anak ko, sasabihin ko na ah, twice a week na lang papasok yung anak ko, and then i-homeschool ko na lang siya dito sa bahay. Yon. So, anyway, so comment nyo sa baba kung ano yung nararanasan nyo rin bilang OFW mom. Alright, sa mga OFW parents natin dyan, hindi kayo nag-iisa. Nandito rin ako, confused until now. Alright, so see you in my next vlog. Goodbye!